Sa video, ibabahagi ko kung paano kumikilos ang Antichrist. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Ito yung babala ng Panginoon Hesus patungkol sa mga huling araw. Alam niyo ba na may tinatawag na The Satanic Temple sa Europe, Australia at Amerika? Ang The Satan Temple or TST ay sinasabing isang non-theistic na relihiyosong organisasyon na itinatag noong 2013. Ang ibig sabihin ng non-theistic ay hindi nila kailangan maniwala sa Diyos o mga Diyos. Ang TST ay kinikilala bilang relihiyon ng gobyerno ng US, at ito ay may mga ministro at kongregasyon sa Amerika, Europe, at Australia. Sa ngayon meron silang tinatawag na Satanic Agenda Opportunity Program ang The Satanic Temple Ministry. At kailangan mong mag-enroll at magbayad para maging Minister of Satan, at may offer din sila para maging Satanic Scholar. Ayon sa kanila, layunin nilang ipakita ang kabaitan at empathy, tutulan ang kawalan ng katarungan, at magsagawa ng marangal na gawain. Ayon sa isang artikulo, ang The Satan Temple ay nagbabalak na magtayo ng mga after-school Satan Club para sa mga batang mula kindergarten hanggang grade 5 sa Amerika. Ayon sa kanila ang club na ito ay hindi naman daw magtuturo ng child sacrifice or pumatay ng mga hayop, kundi layunin daw nila na turuan ang mga bata patungkol sa science at nature, at ipapakita nila na si Satanas daw ay isang simbolo ng kabutihan. Ang sabi ng Biblia sa 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15, at hindi naman yan nakapagtataka, dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Napakalinaw po ang sinabi ng Biblia na si Satanas at ang kanyang mga alagad ay magkukunwaring mabuti. Kaya maraming tao na hindi maghihinala dahil kanilang pagpapanggap at kasama ang napakagaling din nilang magsalita, at ito na yung sinasabi ni Isaias sa Isaias Kapitulo 5 versikulo 20, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. Ayon sa Pahayag Kapitulo 12 versikulo 9, maraming tao sa buong mundo ang dadayain ni Satanas. Isang paraan ng pandaraya ni Satanas ay ang pagtuturo. At sinasabi sa unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3, malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ang may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Dito malinaw na sinasabi na sila ay magtuturo, at ito ang magiging dahilan kung bakit sila ay magtatayo ng mga eskwelahan or organization, para doon nila ipapakalat ang kanilang mga katuruan. At yan na ang nangyayari ngayon. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng paraan para maraming tao ang kanyang madaya. Ayon sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 9 hanggang 10, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan, at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. At sinabi sa Juan Kapitulo 8 versikulo 44, ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Ayon sa Biblia, ang totoong layunin niya ay pumatay, magnakaw at manira. At para siyang isang leon na naghahanap na kanyang mabibiktima.
At ang pagpapanggap ni Satanas at ang kanyang alagad bilang mabuti ay isang kasinungalingan at gagamitin nila ito para marami silang madaya. Ngayon alam mo na ang mga katotohanan, ano ang mga dapat mong gawin sa mga nalaman mo? Ayon sa unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 7 malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya nga, maging maayos ang inyong pag-iisip at laging handa sa pananalangin. Ayon sa salita ng Diyos, malalaman natin ang boses ng Panginoon. Sa mga tunay na nananampalataya kay Jesus, makikilala nila ang boses niya. Ayon sa 4 Juan Kapitulo 10 versikulo 4 hanggang 5, 8, kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba, sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan, dahil hindi nila kilala ang boses nito. May mga tagapagturo na nauna sa akin, na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Paano ba natin malalaman ang boses ng Diyos? Bilang Kristiyano, kailangan natin malaman ang kanyang salita, basahin natin ang mga nakasulat sa Biblia at unawain, dahil sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ay nangungusap na ang Diyos sa atin. Importante rin ang pananalangin, dahil sa pananalangin malalaman natin ang tinig ng Diyos. Importante rin na lagi tayong filled ng banal na espiritu, siya ang magsasabi sa atin kung kaninong boses ang naririnig natin. At hindi tayo basta madadaya ng mga naririnig natin. Meron man mga kamanghamanghang himala at kababalaghan, sasabihin ng banal na espiritu na ito ay hindi galing sa Diyos. Ayon sa Juan Kapitulo 16 versikulo 13, pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Ngayon pa lang, ugaliin na natin ang magbasa ng salita ng Diyos, manalangin at papuspos sa banal na espiritu. Kailangan ihanda natin ang ating sarili, para anuman oras na dumating ang panahon na nabanggit sa Biblia, ay handa tayo sa mga kakaharapin natin, at para hindi tayo madaya ng mga nagpapanggap na tagapagturo ng liwanag. Kung may mga katuroan na tayong narinig, mahalaga na ikonsulta natin ang Biblia kung ang mga tinuturo nila ay ayon sa katotohanan na nakasulat sa Biblia, at patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakahalaga ang pagbibigay oras natin sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa salita ng Diyos. Ang mga taong hindi nagbibigay oras sa pagbabasa ng Biblia ay madaling madaya kahit sila ay Kristiyano na, dahil nga wala silang basehan sa mga katuruan na naririnig nila. Tanggap lang sila ng tanggap kung ano man ang naririnig nila. Hindi lang sa darating na panahon tayo maging handa, kundi dapat ngayon palang inihahanda natin ang ating sarili sa araw-araw na pagsubok na haharapin natin, dahil minsan dumarating na nanghihina ang ating pananampalataya, kaya kailangan natin ang salita ng Diyos, ang panalangin at ang banal na espiritu para tumatag ang ating pananampalataya, at mapagtagumpayan ang bawat pagsubok. At sa mga hindi pa nakakaalam sa mga bagay na ito, ang pinakauna mong dapat gawin, ay tanggapin mo ang Panginoon Hesus bilang Diyos at tagapagligtas mo. Tanggapin ang kanyang kapatawaran, at hayaan mo ang Holy Spirit na manahan sa iyo. At magpatuloy ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pananalangin, at maghanap ka ng mga Christian church na magtuturo o magpapaliwanag sa mga bagay na hindi mo pa naintindihan sa Biblia. I hope na nakatulong ang paksang ito sa iyo. At kung may mga katanungan at may mga gusto kang talakayin ko, isulat lamang sa comment below. God bless you.